Halina tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin upang tayo'y tubusin. Upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito. Magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating ipagdasal na maiad siya ang ating bayan, ang ating bansa sa mga seryosong kalamidad katulad ng malakas na lindol. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin sa ating simbahan, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalihin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo, at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang puno ng ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo.
Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matatalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo iyaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin mo, sala ko'y hugasan. At ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak nagdulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng mga ahas at matapat gaya ng mga kalapate. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin iaharap kayo ng mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakalob sa inyo. Sapagkat hindi kayo magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kaniyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo susunod o sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Noong nakarang araw pa po natin pinagninilayan at sinasabi na tayo ay may misyon sa mundong ito sapagkat ang buhay natin ay likha ng Diyos, bigay ng Diyos sa atin. Kaya siya ang dapat magtakda kung para saan ang buhay na ito. Hindi tayo. In other words, dapat tayong mabuhay sa mundo ng ginagawa
ang kalooban ng Diyos para sa atin at hindi ang kalooban lamang natin. Sapagkat kung hindi natin gagawin yon, hindi po natin masasabi that we are living our lives to the fullest. Kahit pa nakukuha o nararating natin ang ating gusto. Dahil sa huli ay haharap tayo sa Diyos na siyang nagkatiwala sa atin ng buhay na ito. Take note, katiwala lamang tayo ng Diyos para sa buhay na ito. Therefore, ang buhay na ito ay dapat nating gamitin according sa kagustuhan ng nagmay-ari nito o nagkatiwala nito sa atin. No wonder, para sa mga mapupunta daw ng langit at tatanggapin sa kaharian ng Diyos, isa sa mga sasabihin daw ng Panginoon balang araw sa mga ito ay, "Welcome, good and faithful servant." Faithful dahil ginawa nila kung ano ang ipinapagawa ng Diyos sa kanila. Kaya, ulitin ko, hindi porke masaya tayo sa buhay na ito dahil nakukuha at nararating natin ang ating gusto, ay mapupunta na rin tayo balang araw sa kalangitan. Depende kung ang mga bagay na nakapagpapasaya sa atin, na nakamit natin at gusto natin, ay nakapagpapasaya rin ba sa Panginoon natin? Ay ginugusto rin ba ng Panginoon natin? Iyon ang dapat nating tiyakin. Ngayon, kung bakit tayo nagsimula ng ganitong pagninilay ay sapagkat narinig po natin sa ating mabuting balita kung ano talagang klase ng buhay ang dapat na meron tayo kung talagang tayo sumusunod kay Kristo. Hindi ito yung buhay na masaya o maginhawa according sa standard ng mundo, kundi buhay na mahirap. Kasi kung talagang tayo sumusunod kay Kristo, makakaramdam talaga tayo ng oposisyon. In as much as God's ways are not like man's ways. His thoughts are not like our thoughts. His standard are not like the standard of the world. We'll go against the tide. Pasalungat sa agos ang gagawin natin kung talagang tayo sumusunod sa Panginoon at hindi sa mundo. O di ba yun ang sabi niya na if the world will hate you, know that it already hated me. Something like that. Kung kayo hindi tatanggapin ng mundo, kung kayo pahihirapan ng mundo, tandaan ninyo, pinahirapan na rin ako at hindi ako tinanggap ng mundo. So that basically means sumusunod talaga kayo sa akin at hindi sa mundo. Halimbawa ay kung nagtatrabaho ka ng tapat, nagnenegosyo ka ng patas, wala kang inaapakang tao kahit yung iba hindi. Halimbawa ay kung ginagawa mo ang best mo at yung iba ay hindi. Halimbawa ay kung tumutulong ka sa iba kahit pwedeng hindi na. Halimbawa ay kapag naninindigan ka sa kung ano ang tama, kahit ikaw na lang talaga. Halimbawa ay kung inuuna mo ang Diyos bago ang iba, kahit na bago ang iyong pamilya, ay makakaranas talaga tayo ng paghihirap. Either yung hirap na gawin ito, or either din yung hirap na makaramdam tayo ng opposition, ng pagkukontra, o hindi tayo maintindihan ng ibang tao. Yun ang sinasabi ng Panginoon na totoong pagsunod sa Kanya. Halimbawa po yung minsang nabasa ko sa Facebook, tinatawag niya ang atensyon ng mga magulang sa school katulad niya dahil napansin niya yung mga assignments ay binibigay sa mga bata ay mayroong LGBT agenda. Kino-question din niya kung bakit may pride flag sa DepEd. Kino-call niya ang atensyon hindi lang ng mga magulang kundi ng mga Christian organizations pati na ng mga pastors kung bakit daw nananahimik na lang, hindi na umiimik. Siyempre, kung mababasa mo yung mga comments, napakaraming mga hateful comments, mga hindi magagandang mga sinabi tungkol sa kanya. Pero alam po ninyo, magalit na rin po kayo siguro sa akin o tumaas ang kilay niyo. Yun ang tunay na pagsunod kay Kristo. Hindi yung mananahimik ka na lang. Hindi yung hahayaan mo na lang. Hindi yung tatanggapin mo na lang kahit alam mong mali naman. Pero bago po tayo mag-react ng negatibo, kumalma muna po tayo, mag-isip muna po tayo. Yung nag-post, wala naman siyang masamang sinabi sa LGBT. At ako, meron akong mga close friends, close relatives na LGBT. At katulad ng sinabi ko dati, I'm sure hindi nila mako-question ang pagmamahal at paggalang ko sa kanila. So, walang pagkondena. Ayaw ng Diyos yan. Yung tayo nagdi-discriminate, yung tayo nagdi-disrespect. Lahat tayo, mga anak niya, lahat tayo, mga mahal niya. But not to the extent, of course, napapayagan na niya yung mga gusto natin kahit na ito ay labag sa kalooban niya. Kaya nga po may mga utos siya. So hindi lahat pwede sa kanya. Kaya may mga utos siya, dapat sundin natin yon.
At bahagi ng utos niya ay yung katotohanan ng pinanganak na lalaki ay lalaki talaga. At ang ipinanganak na babae ay babae talaga. At bahagi rin ng utos o aral ng Diyos na katulad ng mga hindi mag-asawa, ang parehong babae at parehong lalaki ay hindi pwedeng magsama. Alam po ninyo, honestly, habang sinasabi ko ito, ayan, napawisan ako, kinakabahan din ako. Kasi sabi ko sa inyo, totoong meron ako mga close friends and relatives na LGBT na po pwedeng hindi sa akin makaintindi. But I believe I have to say this. Kahit na may maka-misinterpret, kahit na may mga masaktan, kahit na may mga masagasaan, sapagkat yun ang tama na dapat kong panindigan. At kayo din naman. Otherwise ay magiging kasangkapan din po tayo sa paglaganap ng mali sa mundong ito. And certainly, hindi yun gusto para sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. May mission tayo na ipalaganap ang kabutihan. Yung hindi na nga natin ipalaganap yung kabutihan, yung magiging kasangkapan pa tayo ng kamalian dahil sa ating pagiging tahimik? Yes. Sa pagiging tahimik natin, nagiging kasangkapan din tayo ng paglaganap ng kamalian. Hindi ko naman sinasabing makipag-away. Hindi ko naman sinasabing magkondena. Sinasabi po ng Panginoon ay manindigan lamang tayo para sa Kanya. Manindigan sa tama. Manindigan sa mabuti. Manindigan sa gusto niya at hindi sa gusto ng mundo. Alam po ninyo, sa halos araw-araw kong pagpapakumpisal dito, napakadalang. Napakadalang talaga. Parang linggo-linggo na nga eh. Napakadalang na hindi lumipas ang isang linggo na walang nangumpisal na LGBT. Tapos ang kukumpisal nila, yung mga kasalanan na nagawa nga po nila, pero hindi nila maalala na ang una dapat nilang ikinukumpisal ay yung pakikisama nila, pakilive-in nila sa kapwa lalaki o kapwa babae nila. Nakagugulat, di ba? Na parang ito'y nagiging normal na para sa kanila. At yan nga po ay dahil sa pagpupush natin ng ganitong ideology. Di man tayo ang promotor, pag tayo ay hindi kumukontra, parang pinupush na rin po natin ito. Unfortunately, sa palagay ko, magtutuloy-tuloy na ito. Lalo pat napakatahimik nga po ng maraming mga Kristiyano. Pero kahit magtuloy-tuloy man ang ideology na ito, hindi naman magiging talo yung mga hindi pabor dito. Ang talo pa rin ay yung mga gumawa ng mali at yung mga tumatahimik sa mali. Dahil sa huli ay haharap naman tayo, hindi sa mga tao, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Kay Kristo na, yes, nagmamahal sa atin, pero naghihintay rin ng pagmamahal natin. At maliwanag ang sabi niya sa John 14:15, "If you love me, you will obey my commandments." So hindi sapat na sabihin nating mahal natin siya kung hindi naman natin susundin ang aral niya. Kaya tanungin po natin ang ating sarili, ha? Are we really living our life to the fullest? And that does not mean massive achievements and great adventures, but are we truly following God's commandments? Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong Mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong ma-realize kung talagang nabubuhay ako ayon sa kalooban mo, sapagkat sa pagpikit ko ng aking mga mata kapag mamamatay na ako,
Gusto kong masigurado na nagawa ko ang gusto mo dahil ako'y haharap sa'yo. Hindi naman ako haharap sa mga tao na pinasaya ko, sinang-ayunan ko kahit mali ang gusto. Hindi naman ako haharap sa mga tao na pinulaan ako dahil sa tama ang pinanindigan ko. Haharap ako sa'yo. At sasabihin mo nga sa akin, kung pinanindigan kita, paninindigan mo rin ako. Hallelujah! Tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ang kalooban. Hallelujah! Kahit na ito ay kukontrahin ng ibang tao. Tulungan mo akong magpatawad. Tulungan mo akong magbigay. Tulungan mo akong gawin ang tama, panindigan sa tama. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Maganda ba talaga ang buhay natin? Maayos ba talaga ang buhay natin? Ano yung pagiging maganda at maayos ang buhay? Yung wala tayong problema, yung wala tayong nakakaaway, yung mayroon tayong mga material na bagay, ang pagiging maganda at maayos na buhay ay yung ginagawa natin ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yes, kahit pa tayo naghihirap. Yes, kahit pa tayo may umaaway sa atin. Kahit pa. Basta tayo sumusunod sa Kanya. Yun ang maayos at magandang buhay. Yun ang buhay na may karugtong ng masayang buhay sa kabilang buhay. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-unang ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Ama, kami baginan kay Kristo, sugo mong hirap. Sa trigo at ubas nagmula, sa ngosyang alay ng madla, handog ng bayan mong inilan. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinilikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Sa puntong ito, ipagdasal natin ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, samahirang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami
sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tuso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Itulak man ang hangin, hindi makalampas, sapagkat mabuhangin, kahit may suliranin, haway dumarating, upang ito'y bathin at ito'y ating lutasin. Bawat alon sa dagat, tinig na tumatawag, habang naghahayuma o namamalakaya, lambat ng aking buhay, maaari bang iwanan upang mamalakaya ng taong inyong hirang? Umayo ka sa laot ng aking karagatan, ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa inyong salita. At kung ika'y kapiling, mga kawan sa dagat ay huhulihin.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Lalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo ay itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating simbahan at salamat po sa kagandahang loob ninyo at tiwala. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.